Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Ang sabi ni Trillanes, mga kababayan, malaking panluloko at tahasang kasinungalingan ang ginawa ni Bongo sa pag-release ni Bongo ng salin na ang sabi ni Digong noon, bilyonaryo sa Davao si Bongo, pero ang salin niya ay 32 million lang. 2018, sinabi ni Digong yun. So bago si Digong nagsabi doon sa mismong interview ng media na bilyonaryo si Bongo, tanungin ninyo sa Davao, sinong hindi nakakilala kay Bongo? Bilyonaryo yan sa Davao. Tanungin ninyo sinong hindi nakakilala niya sa Davao. Kilala, bilyonaryo yan. Bago mag 2018, bilyonaryo na si Bongo. Pero nakakapagtaka taong bayan at malaking question mark na kung bakit 32 million lang ang salin niya. Take note doon sa salin ni Bongo, wala siyang sasakyan. Iniimbestigahan ko itong issue na ito. Si Bongo ang nasa likod ni Diskaya. Tapos, ito rin, nag-comment din si Ombudsman Rimulya na si Diskaya pinoproteksyonan si Bongo. Dukat. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Bilyonaryo to. Bilyonaryo to. Bilyonaryo to. Senator Bongo, inilaglag ni former President Duterte. Grabe, nakakagulat ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. They're not really after even the mid-level operators. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most, mga 4 ang mai-issuehan. Including former President Duterte na po. Yes. So tatlo. If we have Senator Bato de la Rosa, who do you think are the other two? Bongo and Albayalde. After namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya, yung ICI, para makita nila na ito na Ito, diretso talaga ito. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Kanina naman po sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor. Alam mo yun. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Malabas naman yung totoo. Sino yung mga contractor? Yung talagang may-ari. Sila mismo yung may kontrata. Sila yung mismong kumikita. Sila yung contractor. Sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil nanser mo nga. Nilaglag pa ni Duterte si Bongo ang hindi mo alam na kwento sa likod ng 32 milyong salin. Alam mo ba yung taong sinasabi nilang dapat loyal at walang bayad ng korupsyon? Yung laging nasa tabi ni Tatay Digong. Paano kung sabihin ko sa'yo na mismo si Duterte na ang tila naglalaglag sa kanya ngayong wait, too early to judge o hintayin mo to. Ang salin ng isang tapat na lingkod. Ayon sa huling salin ni Senator Bongo as of June 30, 2025, ang kanyang assets ay mahigit 44 milyong piso na may liabilities na mahigit 12 milyong piso, kaya ang kanyang net worth ay nasa mahigit 32 milyong piso. Simple lang, di ba? Pero teka, bakit sinasabi noon ni former President Rodrigo Duterte na si Guo ay isang bilyonaryo? Pakinggan pa natin ito. Paano hahanapin? Hanapin ang mastermind. Iniimbestigahan ko itong issue na ito, si Diskaya. Kailan siya nag-flourish yung kanyang negosyo. Makikita mo noong 2017, yun yung peak nung pinakamararaming mga kontrata siya. Tapos in my conversations also with Mayor Vico Soto. Tapos ang sinabi ni Mayor Vico dun sa kanyang research, kasi nung kalaban niya yan sa Pasig, si Bongo ang nasa likod ni Diskaya. Tapos ito rin, nag-comment din si Ombudsman Rimulya na si Diskaya pinoproteksyonan si Bongo. Okay, so siya yon. Dito naman sa DPWH, si Yusek Bernardo, ang ina-identify nila, siya yung pinakang kumbaga mastermind. Siya yung timon doon sa DPWH side. Sino yung nag-appoint sa kanya noong 2017? Si Bongo. Ito ay galing sa Manila, ni-refer nila Jinggoy kay Philip Salvador na barkada ni Bongo, ni-refer kay Bongo na in-appoint. So from that point on, siya na ang point man nung nila Bongo sa DPWH. Kaya pag nakita nyo, nilabas siya sa Senate, sinabi niya na lahat except yung mga niya. Kung bilyonaryo nga si Bongo, therefore, saan galing ang pera? Kung hindi naman, bakit tila mismo si Duterte ang nagpalutang ng ideya na mayaman siya? Ito pa ang sinasabi ni dating Senator Trillanes. Ang isang misteryo ay ang kanyang bahay sa Ayala, Alabang. May mga naglalabas ang ulat. May bahay raw si Bongo sa Ayala, Alabang. Hindi basta bahay ha, 4 na palapag, may elevator at aabot daw sa 200 milyong piso ang halaga. Pero ang sabi ng kanyang salin,
32 milyong piso lang daw ang net worth niya. Magkano ho ang lote pa lang doon? Tapos malalaki po ang size ng mga lote dyan. Pati yung kanyang bahay na tinayo. 4 floors po yan. 4 na palapag. May elevator pa. Siguro aabot po ng kalahating billion yan kung kasama na yung mga muebles, mga appliances at kung ano-ano. Tapos yung sasakyan na lang. Pag nakita nyo, alam nyo naman yung mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni Bongo, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof, higit 10 milyon yan, isang sasakyan pa lang. Merong mga backup vehicles pa, tas hindi ho nagpepermiyan sa isang kotse, nagpapalit-palit yan. Tignan nyo lang ho yung nasa garahe niyan sa bahay niya. Talagang doon pa lang ho siguro abot na ng 200 milyon sa kotse pa lang. Kaya sobra naman na panloloko yan. Therefore, paano ka magkakaroon ng bahay na mas mahal pa kaysa sa lahat ng asset mong dineklara? Unless hindi nakasulat. At ito ang dilema. Matagal nang ipinagtatanggol ni Digong ang kanyang dating alalay. Tinatawag pa niyang bilyonere si Bongo para ipagtanggol o ipahamak ng hindi sinasadya. Sa panahon ngayon, may mga panawagang isailalim si Bongo sa lifestyle check para mapatunayan kung tugma ba ang kanyang yaman sa kita. Pero kung malinis ka, bakit hindi niya ito gawin? Therefore, kung ayaw, may dapat bang katakutan? Kung talagang walang tinatago si Bongo, bakit tila mas maraming tanong kaysa sa sagot? At kung mismo si Duterte na ang tila naglalaglag, therefore, baka may gustong ilantad ang dating Pangulo? Ano sa tingin niyo, kaibigan? Pinabulaanan na ito dati ni Bongo na hindi siya isang bilyonaryo. Pero kayo ba ay naniniwala? I am not surprised that your articles are also fake. We can debate now. Tell me where is our lies and I'll tell you where are yours. Alam mo, hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Uy, ito mga ganito. It seems to appear na intervening because of what money? Former Senator Antonio Trillanes has filed a complaint against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo over the awarding of billions of pesos worth of government infra projects to companies owned by Go's relatives. Lucas 8 verse 17. For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out in the open. Tulad ng liwanag na hindi kayang itago sa ilalim ng mesa, darating din ang panahon na ang lahat ng lihim ay ilalantad ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't bago tayo maghusga, manalangin muna tayo sapagat sa huli, hindi ang pera, hindi ang posisyon, kundi ang integridad at puso ang tunay na sukatan ng isang lider. Kaibigan, ilantad natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay tatanggapin niya ng buong buo. Humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ngayon na, purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, bigyan niyo po ng liwanag ang aming mga pinuno. Naway piliin nila ang katotohanan ng higit sa pansariling kapakinabangan. Palakasin niyo rin po kami bilang mamamayan upang magising, maging mapanuri at manindigan para sa tama. Pinupuri po namin kayo at minapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At muli niyo po kami tanggapin at patubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.